Ang budget ng ating bansa ay nahati sa tatlo. Ito po ang regular budget. Nandito po ang budget ng 35 departments ng ating bansa. Nandito po ang special purpose funds. I-discuss na lang po natin in a separate episode yung ating special purpose funds. At last but not least is the automatic appropriations. Siyempre, nandyan din yung unprogrammed funds sa special purpose funds, pero hindi naman po kasi siya kasama. Maganda ang paliwanag ni Congresswoman Bernadette Herrera D. patungkol sa budget ng Pilipinas. Ang problema, medyo nakakagulo itong unprogrammed funds. Bakit pupunduhan itong unprogrammed funds? Babawasan ng isang department, dagdagan itong isang departments. Kaya ang resulta, nagkagulo ngayon sa Kongreso dahil sa budget. Sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang pagtanggap mo ng gap, age gap, iba-iba na. Alang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Unang-una, matagal na pong si Congressman Toby Chanco. Alam niya po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Ngayon, tungkol naman po sa sinasabi ni Congressman Chanco na bubuwagin yung sinasabi ng small committee, nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na motion sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Nandyan din yung unprogrammed funds sa special purpose funds, pero hindi naman po kasi siya kasama doon sa total National Expenditure Program po natin. Normally po, yung NEP, yung National Expenditure Program, ito po yung sinasubmit ng Presidente sa Kongreso. So after the SONA, katulad lang po last week, sinubmit po sa atin ang National Expenditure Program. Ganon din po dito. So pag sinubmit po yung National Expenditure Program, gagawin po natin siyang GAB 1. Ito po yung fina-file na bill. So it's an exact copy. So parehas lang po ang laman ng NEP at ng laman ng GAB 1. After GAB 1 is GAB 2. Ano yung GAB 2? Ito po yung lahat ng individual and committee amendments na pinag-usapan po namin dito po sa House of Representatives. So yan po yung tinatawag natin GAB 2. Ito po yung ina-aproban namin at ito po yung lumalabas sa House of Representatives. Pagkatapos po, yung BICAM. Ito na po yung pinagsamang Senate at ng House of Representatives at silang maglalabas ng mga BICAM version ng batas at siyang nagiging General Appropriations Act ng ating bansa. Marami po ang nagtatanong, sino ang mga biggest gainers? Sino ang mga biggest losers? Whatever happens, usually hindi pwedeng lumagpas sa 6,352,390,000,000 ang GAA or General Appropriations Act. Hindi pwede siyang tumaas. Apparently, ngayon, bumaba siya dahil nag-veto si Presidente. Hindi ko na iisa-isahin lahat ng departments. Siguro yung mga critical departments na lang or yung malaking nawala or yung malaking nadagdag ang ating i-discuss. Ito pong slide na makikita nyo, sila po ang mga departments na nag-increase ang funding. So pag color green, ibig sabihin nag-increase ang budget nila. Pag color red, ibig sabihin nag-decrease. Tandaan natin, lahat ng nag-increase, syempre ibig sabihin, kinuha yun dun sa mga departments na nag-decrease. Dahil dapat parehas pa rin ang budget na ating ipapasa at lalabas sa Kongreso. Kung ang NEP ay 6,352,390,000,000, ganun din dapat ang General Appropriations Act of 2025. And kung mapapansin nyo, ang isa sa mga biggest gainer talaga dito ay ang DOH na nagkaroon ng additional na 30 billion. Siyempre, ang DPWH na nagkaroon ng 214 billion na increase. Dito naman sa susunod na slide, dito nyo naman makikita ang mga biggest losers natin or ang mga departments or ang mga items na nabawasan. Anong ibig sabihin nito? Yung binawas dito, pag naipon mo to, ito ngayon ang dinistribute para maidagdag mo
doon sa mga dinagdagan natin ng pondo. Ano ngayon yung pinakamalalaking nawalan ng mga ahensya? Isa sa mga malaki ang nabawas na pondo ay ang DOTR.